That statement of the church represented by Archbishop of Manila, si Archbishop Advincula, I think is a reflection already of a serious observation na ginagawa ng pamunuan ng simbahan katolika. The most, sa tingin ko, ganun na rin ang pagtingin ng Iglesia ni Cristo. And even ang iba pang mga religious sectors. Ng panunupil, panggigipit, pangbabastos, at pangtantarantado gamit ang kanilang pondo at kapangyarihan at ang batas na hawak nila ay ang Marcos Romualdez faction. So sa mga nagsasabi, there can only be people power kapag manawagan si Tatay Digong, that can be possible. Yes, I agree to that. There can only be people power when Sara Duterte and Digong will go to EDSA. Yes, that is possible. That can happen. But we cannot force or compel former President Rodrigo Duterte or Sara Duterte or even force and compel the armed forces of the Philippines to stand up and voice out their opinion sa nangyayaring ito, sapagkat kapag ginawa ng armed forces yan, it will be a political statement. Medyo mabigat yan. And they are treading, pumapasok sila sa isang sitwasyon that they can have an impact into the political situation of the country. But the minimum, kapag sinabi nilang tama na ang kaguluhang ito, at kami po ay hindi papayag na magkakaroon ng madugong mga pag-aalsa at nakikita na nagdagsa ng taong bayan regardless kung sino man ang magiging political alternative dyan, sundin natin ang saligang batas, ang constitutional line of succession para magkaroon ng peaceful and programmatic transition of government. Pag sinabi nila na we withdraw our support to the Commander-in-Chief on the basis that we are no longer convinced that the Commander-in-Chief in the persona of President Marcos Jr. is able to discharge competently, morally, and psychologically his duties and authorities and functions as President of this country and as Commander-in-Chief. Yan po ang pwedeng the most na gamitin at pwedeng gawin ng armed forces. Yung withdrawal of support. Pero doon yan pupunta. Thank you, Maria de la Cruz, sa pagpapakulay. Appreciated ko po. At sa lahat pa po nang nagsisenda. Ang ibig ko pong sabihin, it may come or it may come, it may not come right away, that Rodrigo Duterte and Sara Duterte will be calling out the people to pour out on the streets and stand up. But with or without that, and even without the very clear prospect that the armed forces ay tatayo at magsasalita na mag-withdraw sila ng support sa Commander-in-Chief, sa Presidente, ang pangangailangan at ang pagiging matuwid at makatarungan ng pagkakaroon ng people power sa mapayapang pamamaraan na nananawagan ng pagkakaisa at hindi pag-aalsa at naghahayag ng saloobin ng taong bayan more than any other time, yan ay kailangan ngayon. That is needed in this present time for the people to speak up and stand up. Thank you, Imelda Williams, sa lahat ng pagpapakulay nyo. Deeply appreciated po yan ni Ka Eric. So, klaro tayo mga kababayan. Ang pagtitipon-tipon sa EDSA Shrine sa nakaraang 2 araw, almost, ay isang pagtitipon hindi para manawagan sa pag-aalsa, kundi manawagan sa pagkakaisa. Pero, ang pagtitipon sa EDSA, sa People Power Shrine, dyan sa EDSA, ay hindi para pabagsakin ng gobyerno sa madugo at armadong paraan, kung hindi sa pamamagitan ng panawagan sa mapayapang pagbabago, at ito ay conscience call of the country, conscience call of the nation, conscience call of the Filipino people. Kaya nandyan tayo sa EDSA Shrine. Anong ibig sabihin yan? Ipinapanawagan natin ang konsyensya ng mga halal ng bayan, hindi ang mga hangal ng bayan na balikan nilang mandato nila. The people don't deserve this kind of maneuvers and dirty political games, principally orchestrated by Marcos Romualdez faction, kung saan kanilang sinisira ang totoong demokratikong institusyon ng Kongreso, ng legislatura, at ginagamit ang batas, pundo at kapangyarihan para turugin ang kanilang mga kalaban sa politika ng mga Duterte political group and faction
para manatili sa poder at magkonsentra ng kapangyarihan ang mga Marcos lagpas pa sa 2028. That's the real meat and core of the issue. Dahil dyan, nagkakaroon tayo ng political crisis. Klaro tayo. At ang epekto ng political crisis, direktang nagkakaroon ng pag-usdos at papunta sa pagkalugmok ang ating ekonomiya if we will not stand up and speak up. Kagabi, nakita ko by 6:30 p.m. ang statement ng Archdiocese of Manila ng Roman Catholic Church hierarchy sa buong Kamaynilaan, at ito sa pagtingin ko ang statement na inihayag at inilabas kahapon ni Archbishop Advincula, the Archbishop of Manila ng Roman Catholic Church, na sinasabi niya na nakikita ng simbahan Katolika ang nagaganap na malubhang kalagayan sa politika at ang pagdurusa ng taong bayan sa iba't ibang sakuna at mga kalamidad na pumasok ay hindi nabibigyan ng atensyon ng gobyerno at mga liderato, at lumulubha ang kalagayan ng kahirapan ng ating bansa sa gitna ng kaguluhang politikang ito. That statement of the church, represented by Archbishop of Manila, si Archbishop Advincula, I think is a reflection already of a serious observation na ginagawa ng pamunuan ng Simbahan Katolika, the most dominant and biggest church and religious group sa Pilipinas sa kasalukuyan. At sa tingin ko, ganun na rin ang pagtingin ng Iglesia ni Cristo. And even ang iba pang mga religious sectors and communities na nakikita nila na ang nauuna ngayon ay ang hidwaang pangpolitika na ang nagpasiklab at nagbuhos ng gasolina, ng panunupil, panggigipit, pangbabastos at pangtantarantado gamit ang kanilang pondo at kapangyarihan at ang batas na hawak nila ay ang Marcos Romualdez faction, kung kaya lumalaban ang mga Duterte at nagkaroon ng matinding hidwaang politika. Yan po ang totoong kalagayan ng ating bansa. We should point out the principality and occurrence of events and circumstances so that we will understand saan nanggagaling ito. Nanggagaling ito sa pagiging ganid at sakim sa kapangyarihan nila Marcos at Romualdez na hindi na makapag-antay ng eleksyon sa 2028. Thank you, Rosie, sa iyong pagpapakulay. Ibig ko pong sabihin, normal na may political conflict or may political competition. Para po magkaroon ng demokrasya, may opposition, may administration. But it should be within the bounds of respectable and pro-people interaction of politicians and government leaders. Hindi po dapat ginagamit yan sa personal na pagkontrol at pagkonsentra ng kapangyarihan para manatili sa poder lagpas pa sa termino na itinatakda ng batas. That is the real intent nila Marcos, na kapag matapos na siya at hindi pa qualified ang kanyang anak na si Sandro Marcos, ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez ang uupo sa gobyerno kahit na ito'y hindi katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino. O para magamit nila ang ganyang direksyon ng kanilang maitim at maruming laro sa pagkonsentra ng poder at kapangyarihan lagpas pa sa 2028, maaga nilang ginamit ang kanilang poder, pondo at ang kanilang paggamit sa batas or weaponization of the law para mapigilan ang posibleng challenger nila na walang iba kundi si Sara Duterte, who is now being seen by the nation as equal to the legacy of her father in terms of political leadership and even in terms of anger and tantrums included. But that is part of the person. Ako din po ay napagkakamalan minsan na suplado dahil madali din akong magalit sa mga taong bulastog. Pero madali akong magpatawad at madali akong maawa. Maawaing tao ako pero may suplado kapag tarantado ang aking kaharap o yung aking nakikita na ginagawa. Ganun naman si Eric. Everybody of us has different level of tantrums and temper. So para sa akin, secondary yon, ang primary dyan, nagpo-control naman yan. At ano ang pagkatao niya in terms of public service and good governance. Delivery. Wala kang maipipintas dyan kay Sara Duterte.
magaling, equal to the Father nga, sabi ko. Possibly. Pasensya po kayo ha sa mga nagpapa-message.